Hello everybody. Ngayon po ay pagpapatuloy natin ang ating discussion. Tungkol po ito sa preparation ng compliance monitoring report. At tayo po ay nasa step number 2. How to prepare the compliance monitoring report of DNR EMB step number 2. At tayo po ay gumagamit ng compliance monitoring system sa submission ng compliance monitoring report. Sa step 2 natin, meron tayong basic information na kailangang sagutin. Unang-una, yung pong monitoring period. Ang monitoring period natin, yung first semester, January to June, at nagsasubmit tayo ng July 15. At yung second semester, July to December, nagsasubmit naman tayo ng January 15, yung susunod na taon. So for example, January to June, first semester of the year 2025, yan yung ating um, monitoring period at lahat ng ating mga compliances sa ECC conditions, sa ating mga commitment sa ating environmental management plan and monitoring plan. Dito natin pinapakita. So basic information, unang-una yung nasa sa part 1. At dito po sa baba, meron tayo ditong paglalagay ng project description at yung pong mga information na nakasulat sa ating ECC project description, dyan po natin sinusulat. So, kinukopya lang natin po yung mga information dito. Part ng step 2 pa din ng paggawa ng compliance monitoring report online, itong paglalagay ng project description. At meron din ditong EMP approval at kailangan nating pumili dito kung itong EMP ay during ECC application stage or updated na siya after issuance. And therefore, nilalagay natin kung kailan na-approve yung updated environmental management plan. And so therefore, sa pinakauling steps, lalong-lalo sa lalagay ng mga supporting documents or attachments, inilalagay natin yung updated environmental management plan. So kung wala namang updated environmental management plan, then tick lang natin itong during ECC application stage. Kapag wala namang changes in project design, we can just provide information or let us answer this as not applicable. Sa step number 2, mahalaga yung project area coordinates. At ganun din, mahalaga din yung project buffer zone coordinates at yung pong ating carbon sink GHG program area coordinates. At ito pong mga coordinates na to ay kadalasan makukuha nyo ito sa ating mga application documents ng ECC, lalong-lalo during the time of application. At nire-require naman sadya ang pagbigay ng mga coordinates, ibig sabihin yung exact location ng ating project. And usually apat na points, ito yung sa north, east, south, and west. So yung mga coordinates ng ating project halos doon natin ah, pinagbabasehan doon sa apat na yon. So sa step number 2 ng CMR, we need to provide the project area coordinates at doon po natin pinagbabasehan ito sa dating ACC application documents. Ngayon, kung hindi na natin alam yung application documents, di natin alam yon, pinagkatiwala na lang sa atin yung ECC, pwede naman natin kunin yung project area coordinates. Tapos dito sa step number 2, ilalagay natin yung at least 4 na points para po ano natin,
ibigay yung exact location ng ating mga boundaries ng ating mga project. And of course, sa coordinates naman, makikita mo talaga sa mapa kung nasaan yung location ng project. Then we have here the step number 3. Pagkatapos nating mai-provide yung mga coordinates ng ating project, yung ating project buffer zone coordinates at yung carbon sink or GHG program area coordinates. So, sa mga susunod na video, we will tackle naman yung step number 3, kung paano naman yung step number 3 ng compliance monitoring report. Maraming maraming salamat sa ating lahat, and kung gusto niyo pong malaman yung iba pang paraan sa pag-prepare ng mga reports, lalong-lalo dito sa CMR, yung step number 3, please subscribe, share, and like this video. Maraming maraming salamat at mabuhay po tayong lahat. Thank you po.